living faith becomes witness. Yung pananampalataya natin, yung paniniwala natin sa Panginoon, ito'y magsisilbing patotoo sa ibang tao. Sa ating pong scripture, it reminds us that Jesus did not only save us to believe. No, hindi lang po tayo niligtas ng Diyos para lang maniwala na si Jesus ang Kristo, but to be His witness. Kapag po tayo may natikmang pagkain, masarap na pagkain, ano pong expression natin? Wow, ang sarap. Sana matikman to ng asawa ko. Sana matikman to ng anak ko, no? Gusto mo i-share. Ganon din po yung salita ng Diyos. Sabi sa ating scripture, we are the witness. Kapag naranasan natin si Jesus, we want to share it to other people. Witness is not just someone who knows something. Witness is someone who show it with their life. Kaya kung binago ka na ng Diyos, makikita yun ng tao. Pag nagsasalita ka, iba na. Dahil makikita ng tao na ito ay anak ng Diyos. Ano bang sabi dito sa ating scripture? Sabi ng Panginoon, you will receive power from the Holy Spirit. So that your life becomes proof that I am alive. Sino po yung gumising kanina na thank you, Lord? Kasi buhay pa tayo. Huh? Gift ng Panginoon na buhay pa tayo. Na nakapunta tayo sa church. Na nakakain tayo, nakapag-prepare tayo. That's a gift. And God wants you to be His witness na ang Diyos ay buhay. Pero ang tanong po, yung pananampalataya ko ba ay dahil naniwala lang ako sa Diyos? Or am I a living witness of Christ? Sige po, tignan po natin ang ating point number 1. True faith begins with revelation. Sabi sa Matthew chapter 16, verse 16, ano pong sabi ni Peter? You are the Christ, the Son of the living God. Doon po sa scripture na yon, nire-recognize ni Peter that Jesus as the Messiah, as the Son of God, as our Savior of the whole world. Kaya si Jesus po, no, pinakita ni Peter na si Jesus ang Kristo. Kaya yung kinakanta po natin, no, si Jesus ang Kristo ng buhay natin. Pero pag binasa natin yung scripture na yon, no, sabi doon, sabi ng Panginoon kay Peter, He told them not to spread everything yet. Huwag mo nang sabihin sa tao. Bakit po kaya? Because faith must first transform the person before it becomes a message to others. Ano po ibig sabihin nun? Kailangan malasahan mo muna. Maramdaman mo na ito masarap pala. Hindi mo pwedeng sabihin, uy, ang sarap daw ng cake doon. Iba po yun, no? Ang sarap daw ng mga palinda nila doon. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mo munang sabihin na ako ang Kristo. Dapat may pagbabago muna sa buhay ni Pedro. Kaya po tayo, hindi tayo magiging witness kung hindi natin nakikilala lubusan ang Panginoong Jesus. Pero bakit po tayo gumigising everyday? Ang plano ng Diyos sa iyo, bakit tayo buhay hanggang ngayon is to be His witness. Yun lang po. Maging masaya ka at i-share mo yung kasiyahan na yun sa ibang tao. Yun yung purpose ng buhay mo. Hindi lang yumaman. Pero ang pinaka-purpose ng buhay natin ay makasama ang Diyos. At may gagawing transformation yung Diyos sa buhay nyo. May assignment po tayo last week. Sino po nakaalala ng assignment
your blessing one by one. Ano yung mga blessing na yun? Una, naimulat mo yung mga mata mo. Lord, thank you, buhay pa ako. Lord, thank you, kasama ko yung anak ko, kasama ko yung asawa ko, yung pamilya ko. Those are blessings. Hindi po yung dahil wala tayong pagkain, wala tayong pera, wala nang blessing. May blessing na gagawin yung Diyos. At yun yung kailangan po natin makita everyday. Kaya po yung knowing Jesus is not enough. We must be changed by Jesus. Kaya po sumisimba tayo para unti-unti tayo mabago. Hindi yung pag tinanggap mo si Jesus, yes, binabago, ikaw na ay anak ng Diyos. Pero sa pamumuhay natin bilang tao, unti-unti po tayong babaguhin ng Diyos. Kaya kapag po nagsisimba tayo, malalaman natin yung tama at mali, yung mga bagay na dapat nating iwasan dahil hindi nais ng Diyos. Pangalawang punto po natin, faith in weakness is still faith. Okay, there are times na we have struggles. Hindi okay yung pakiramdam natin, no? Pero basahin natin kung sabi sa Mark chapter 9, verse 24. A father cried, I believe, help my unbelief. Ito pong taong ito, meron siyang dalawang bagay, no, sa puso niya. Faith that Jesus can heal. Naniniwala siya, nananampalataya siya na yung Panginoon kaya siyang pagalingin. Pero at the same time, meron siyang doubt because of his situation. Sometimes ganun din tayo, katulad ng isang father na sinasabi sa book of Mark. Sometimes we believe that Jesus is the Christ. Siya yung solution, siya yung answer. Pero there are times na, Lord, bakit ganun? Bakit ang hirap? Nagpipray naman ako. Naniniwala naman ako. Ba't ang hirap ng sitwasyon ko ngayon? Pero alam niyo po, sabi ng Panginoon, Jesus did not reject him kahit may doubt. Yung tao na tinutukoy ito sa book of Mark. Ganun din tayo. Kahit na minsan, umaalis tayo sa direction ng Lord, hindi na sinasabi ng Panginoon, sige, diyan ka na lang sa sarili mong direction. Hindi po. Instead, anong sinabi ng Panginoon? Hindi siya na-offend. God is not offended by struggling faith. No? He responds to honest heart. Pwede mo sabihin sa Panginoon, Lord, I'm not okay. Lord, iba yung pakiramdam ko. True faith is not a perfect faith. Ang kailangan po ng Panginoon, yung pananampalataya na nakadepende lang sa Kanya. Hindi pananampalataya na nakadepende kung anong sitwasyon ko ngayon. No, it's okay na sometimes umiiyak tayo. Sometimes nadadala tayo ng problema. But what is important is we need to go back to God right away. Balik agad sa Panginoon. Paano tayo babalik? Through prayer. Mag-pray. If you're not okay, manalangin. Kaya po, sabi sa point natin, sa sunod na point, prayer transform the heart. No, yung panalangin mo, it will transform the heart. Basahin po natin yung sinasabi sa book of Matthew, chapter 6, verse 6, Jesus said, go into your room, close the door, and pray to your Father in secret. Ulitin ko po, no? Yung panalangin mo, it will transform your heart, your mind. Yung ikaw mismo. Kaya ang sabi ng Panginoon, go to your room, close the door, pray to your Father alone or in secret. Kasi ang importante, ikaw at ang Diyos. No,
yung prayer po, hindi siya performance. Hindi lang, nandito yung leader ko, mag-pray ako. Hindi po. Prayer is you and God. Pag sinabi pong secret place, kasi kapag nandun ka sa prayer time mo talaga, mararanasan mo yung pagkilos ng banal na spirito. And God changed your heart when you enter into deep prayer. God removes your anxieties, your worries when you pray. Kaya kung kaya mo na magkulong sa kwarto at manalangin, that's a perfect time. Para walang distraction. God reshape your desires. No, meron kang mga gusto. Pero yung iba doon, di naka-align sa nais ng Diyos. Pero when you pray, God will, reshapes yung nais ng puso mo. No, yung prayer po, hindi lang siya to change your situation. Prayer changes the person. Yung mismong ikaw, yung mismong tayo, yun yung babaguhin ng Diyos. Hindi lang basta yung situation mo. Kaya napaka-importante po ng panalangin. Panalangin may pananampalataya. Kaya po, living faith, dapat yung pananampalataya natin buhay. And it sees, nakikita ng tao, ito, kahit may problema siya, patuloy pa din. Next po natin, worship requires a clean heart. Pag po sinabing worship, ano pong naiisip nyo pag sinabing worship? Yung pagkanta po, yung pananalangin. Pero sabi po sa Matthew chapter 5, verses 23 to 24, ano pong tinuturo ng Panginoon dito? If you are offering a gift or a worship, and remember someone has conflict with you, ano pong sabi ng Panginoon? Puntahan mo muna siya. Makipag-ayos ka muna sa Kanya. Pinapakita po ng Panginoon na worship is blocked by unforgiveness. Na kung di natin kaya magpatawad, kung di natin kaya humingi ng kapatawaran, we cannot do worship. Relationship with people affects relationship with God. Kaya po ang tinuturo ng Panginoon, mahalin natin yung kapwa natin. Even our enemy, kahit ayaw mo siya, yun yung nais ng Diyos. God is not only looking at the offering, He is looking at your heart. Yung Panginoon nakatingin siya sa puso mo. Even you are not perfect, kahit ang dami mong kasalanan, pero when you believe na anak ka ng Diyos, and God will transform you, babaguhin ka ng Diyos. And He is looking sa mga puso natin. Kaya po ang true worship, forgiveness. Humility, heart of humility. And then peace with others. That's okay, sometimes you have conflict. But what is important is magkaroon tayo ng kapatawaran. Kasi yung bawat isa sa atin ay kapatid natin sa Diyos. Kaya po, when you say sorry, that's very important. Even sa Panginoon, humingi din tayo ng kapatawaran. At tutulungan tayo ng Diyos mamuhay ayon sa nais niya. Laging magpakumbaba. Hanggat kaya, magpakumbaba. And God will allow us to enjoy true worship. Next po natin, God first, not worry. In Matthew chapter 6, verses 31 to 33, Jesus says, basahin po natin. So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? Verse 32, for the pagans run after all of these things, and your heavenly Father knows that you need them. Pero ano pong sabi sa verse 33? But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well.
na sometimes we worry a lot. Siyempre, magulang tayo. Siyempre, tao tayo. Marami tayong pangangailangan. But ano pong sabi ng Panginoon? Do not worry, but seek first His kingdom. Lord, ano ba yung nais mo? Lord, bakit kulang kami? Ano ba yung nais mo? Kaya pa yung Panginoon, kung may sakit ka, He is a doctor. Kung walang-wala ka, He provides. Pero we never ask. Kaya po, tinuturo sa atin ng Biblia, seek the kingdom of God. Laging isik yung Panginoon. In every situation, masaya man, di man masaya, okay man, di man okay, laging unahin yung Diyos. Pero kung sabi kanina, even your faith struggles, hindi ka nire-reject ng Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon, hindi ka na naman naniwala. Hindi po. Sabi ng Panginoon, tumayo. Kapag ganda pa, tumayo ulit. Okay? Jesus is addressing our daily needs. Yung mga worries, yung mga anxiety natin, like ano bang kakainin natin, ano bang isusuot natin, ano bang mangyayari bukas, alam ng Diyos yan. Pero sabi ko, pag inunan natin ng Diyos, worry loses power. Kapag nag-worry tayo ng nag-worry, you cannot see things, you cannot see good things na binigay ng Diyos sa atin. Because nauna na yung worry, nauna na yung doubt. Pero pagka gumising ka sa umaga, Lord, ano ba yung blessing ngayon? Nakahanda na po ako. So positive. O kaya naman, Lord, tinatamad ako eh. No? So, always stay positive, sabi nga. Faith becomes stronger when we put God first. Provision becomes clearer. Now, when we put God first, when we seek God first, makikita natin, ito pinrovide ng Panginoon. So, imagine, ang aga-aga, may blessing. Alam ng Panginoon yung mga pangangailangan natin, kahit hindi pa natin sinasabi. Alam ng Diyos. Nakikita ng Diyos. Kaya po, ano pong sabi dito? The Holy Spirit gives power for witness. Tayo po ay witness ng Panginoon. Kaya po sa ating scripture, basahin ko pong muli, Acts chapter 1 verse 8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Nangihina ka ba ngayon? May problema ka ba ngayon? Sabi ng Panginoon, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. May lakas sa salita ng Diyos. Ano po yung power na yun? Hindi lang siya power na kung saan nagkakaroon ka ng lakas or human ability. Education, personality, hindi po yun yung nais ng Diyos. Yung nais po ng Diyos, yung purpose ng Diyos when He give the Holy Spirit, yung purpose niya clear. Hindi lang basta comfort, but be a witness of Christ. Gagamitin ka niya para maging patotoo sa pamilya mo. So minsan, Lord, ba't ang nakikita lang nila sa akin yung pangit? Sumusunod naman ako sa iyo. Minsan, ganyan po tayo. Kaya po, ang witness, ibig sabihin, mamuhay ka na may ebidensya na yung Diyos kasama mo. Kasama natin. Na makita natin, na makita ng tao na may pruweba na ang Diyos ay buhay. Buhay po ba ang Diyos? Magsabi nga ng malakas na amen. Amen. Buhay yung Diyos. Kaya po yung buhay natin, nawa mag-reflect si Kristo. Sino po dapat yung nakikita sa buhay natin? Si Kristo.
Kapag ang miyembro ng pamilya nangihina, magpanalangin po. Kaya importante po yung bawat isa sa atin inside the family na nakakarinig ng salita ng Diyos. Kasi there are times mahina ka. At yung kasama mo sa bahay, yung partner mo o anak mo, tutulungan ka niya. Ipapanalangin ka niya para makabalik agad. Kaya importante yung pamilya na nag-worship together. Ano? True faith always become visible faith. Yes po, makikita yan. Di man ngayon, makikita yan. Kaya po, yung kaligtasan natin, yung buhay Kristiyano, wino-workout po yan. Hindi lang basta naniwala, well, that's it. Hindi po. Kapag naniwala ka, that's the time na magtuloy-tuloy ka. Magtuloy-tuloy tayo. Kasi wala namang mawawala sa atin. Pag nagsimba tayo, 30 minutes to 1 hour ang ibibigay natin sa Diyos. Tapos mamaya pwede tayo mag-social media mga 5 hours. No? Pwede tayo mamasyal mga another 5 hours. Pero yung nais ng Diyos, 1 oras mo lang. And the transformation to your life, eternal, yung pagbabago ng Diyos. Magpatuloy po tayo. Trials produce strong faith. No? Basahin po natin. Romans chapter 5 verses 3 to 4. Anong sabi dito? Suffering produces perseverance. Perseverance produces character. Character produces hope. So minsan, Lord, pinaparusahan mo ba ako? Bakit meron kaming ganitong sitwasyon? Sinisisi natin ng Diyos. But again, most of our problem, baka gawa rin natin, tao. Kasi pinili natin doon sa problema. Laging ang binibigay ng Diyos, sagot, hindi po problema. Pero inaalaw ng Lord yung trials, yung problem, para lumakas yung pananampalataya mo. Bumalik ka ulit sa Diyos. Kapag marami po tayong pera, sa tingin niyo anong gagawin natin? Siyempre, kung meron naman tayong puso talagang mapagmahal at pagbigay, siyempre, ibibigay mo, share mo yun. Pero do you think kapag walang problema at puro saya na lang, yung 100% na focus natin, ibibigay ba natin sa Diyos? Pwede naman. No? Pwede. Huwag naman tayong judgmental. Pwede po. Pero baka mababawasan. No? Kasi mas marami tayong pagbibigyan ng tuon. Kaya sabi po dito, trials produce strong faith. Palalakasin ka ng Diyos through trials. Babaguhin ng Diyos yung character mo at bibigyan ka ng Diyos ng pag-asa through trials or problem or suffering. No? Wala pong no waste. No? Nothing is waste in God's process. Sa proseso ng Diyos, sa paghuhubog ng Diyos sa atin, walang sayang. Kaya nung gumising ka, inisip mo sisimba ko. Let's worship. Whatever it takes, di man ako okay, sisimba ko. Let's worship. God used pressure or trials not to destroy you, but to develop you, to make you perfect. Kaya po yung pag tinitingnan ka ng Diyos, anak, you are righteous, you are perfect. Sabi ng Panginoon sa atin. But we see ourselves, Lord, ito ko, walang-wala ako eh. Nung si Job po, no, alam natin yung buhay ni Job, kung nabasa na natin yung buhay ni Job, ang ganda ng buhay niya, meron siya lahat. Pero sa isang araw, nawala lahat sa kanya. Pero sabi sa Biblia, wala siyang sinabing masama against God. Kaya sabi ng Panginoon, ikaw nagbigay, ikaw rin ang mag-aalis. Pero dahil sa pananampalataya ni Job, dinoble, tinriple ng Diyos yung blessing sa kanya. So sometimes ganun din. Do not lose hope.
Dahil may nakahandang best yung Diyos para sa'yo. Amen? Sige po, tignan natin yung buhay ni David. David's hidden faithfulness. Na kung kilala po natin si David, mababasa natin yung buhay niya sa 1 Samuel chapter 16. Bago naging king si David, he was a shepherd. Pag sinabi mong shepherd, pastor, sa tingin niyo po ba madali yung pag-shepherd? He fought lions and bears para makip niya yung mga sheep. Pero di siya nagreklamo sa Diyos, Lord, ang hirap naman ng kalagayan ko. Lord, ayoko na. Hindi po. He was faithful in secret places. Kaya ang ginawa niya, nagpupuri siya sa Diyos, nakagawa pa nga siya ng mga awitin, mga hymn sa Diyos. Even dun sa hardest part ng buhay ni David, pinuri niya lang yung Diyos. Nanampalataya siya. Habang ginagawa niya yun, binibilang niya kung kumpleto yung mga tupa niya. Walang taong nakakakita ng hirap niya. Walang pumapalakpak sa kanya, ang galing mo magbilang ng tupa. Pero yung Diyos, makikita siya. Kapag yung Panginoon, He promote faithfulness in hidden places. Ano ba ibig sabihin nun? Yung pananampalataya mo, gawin mo kahit walang nakakakita sa iyo. Kahit walang magsabi sa iyo na di ka magaling. Pero may isa nakakakita sa iyo. Yun yung Diyos. Na minsan sa buhay natin, pag may pera ka, marami kang friends. That's reality. Tama po? Pag meron ka, maraming nag-a-applause sa'yo. Wow! Kahit di mo pinapunta, pupunta. Pero pag wala ka ng pera, o walang-wala ka na, even your closest friends, wala din. So, that's the reality. Kaya po dito, yung pananampalataya, tinuturo ng Diyos, even you're alone, even walang-wala ka na, yung Diyos lang yung paniwalaan. Kaya po yung small obedience, yung maliit o katiting na pagsunod sa Diyos, meron siyang great future na inihanda ng Diyos. Kaya sabi doon, kahit kasing liit lang ng mustasa yung pananampalataya mo, pagbubungahin ka ng Diyos. Sino po nakakita ng buto ng mustasa? Gano'n po kaliit yun? Sobrang liit. Pero kaya niyang yung malalaking dahon niya. So, minsan gano'n din po tayo. Kahit yung pananampalataya natin, minsan sumisikla, minsan walang-wala. Hindi ka nire-reject ng Panginoon. Kaya po ang identity natin, we are the light of the world. Basahin ko po in Matthew chapter 5 verse 14, Jesus said, you are the light of the world. Pag sinabi pong light, may tatlong bagay. Kapag may ilaw, makikita mo yung direction. Tama po? Kapag may ilaw, mawawala, or kapag may light, mawawala ang darkness. Light reveals truth. Na bilang mananampalataya, we are the light of the world. Makikita mo, Lord, ano yung plano mo? Kaya pag nanalangin ka, Lord, ano yung plano mo sa buhay ko? Paano ko po matatanggap o makikita yung plano ng Diyos? Paano po ba ako makakatanggap ng sagot sa panalangin? Hindi po sa katabi mo. Ang sagot ng Diyos ay nasa Biblia. Nasa salita ng Diyos. Kaya kung ngayon habang nakikinig ka, nananalangin ka, then the following Sunday, expect the answer ng Panginoon. Or bukas, or right away, mamaya.
through the Word of God din po. Ang sagot ng Diyos lagi ay sa pamamagitan ng salita niya. Kaya po, no, bilang mananampalataya, we are not called to blend in darkness. We are called to shine. Kaya minsan, makakasama tayo sa mga tao na hindi mananampalataya, dapat po tayo ay, o nawa po tayo ay maging ilaw doon sa mga taong natidimlan. Yung buhay po natin is para lang kay Kristo. And for our conclusion po, Jesus is the way. This is the perfect part po, no, ng paniniwala natin sa Diyos. Jesus is the only way. In John chapter 14, verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Pag sinabi pong way, daan, patungo sa Diyos. The way, pag sinabing truth, ultimate reality. The way, the truth, and life. Pag sinabing life, eternal life na binigay sa iyo ng Diyos. Kaya po, without Jesus, we are lost. Hindi natin alam kung anong purpose ng buhay natin. Sino po yung nagising na lang, Lord, ang sakit ng ulo ko pa. Ano ba? Ano bang meron ngayon? Bakit ang bigat-bigat? We are lost. Doon natin makikita na wala sa atin si Kristo. Pero kapag tayo po ay with Jesus, we are restored kahit may sakit ka. We are guided ng Banal na Espiritu and we are alive. So yun po yung pagkakaiba ng na kay Kristo at wala kay Kristo. Tandaan po natin, no? We are living faith and true witness. Dapat po yung pananampalataya natin buhay. There are times na parang namamatay o humihina yung fire ng ating pananampalataya. No, we need to go back to God right away. Ulitin ko po, no, yung pananampalataya, hindi lang siya naniwala tayo kay Kristo. Faith is what we lived. Hindi lang basta yung believe. Kailangan nais ng Diyos na maisapamuhay natin siya araw-araw. Po? Kaya po, through faith, pray sincerely. Forgive others. Trust God over worry. Lord, sino-surrender ko na sa iyo. Ang lahat, ang buhay ko. No? Depend only to the Holy Spirit. Kaya tinuturo ng Diyos na panalangin. Tayo ay palagi kapuspos ng banal na Espiritu. And stand in trials. Lahat po tayo nakakaranas ng problema. Tama po? Nakalas we give up. Pero sabi ng Diyos, you stand in trials. Huwag tayo magpakain sa trials. Shine as light in the world. Kaya sabi po sa Acts 1:8, we are witness of Christ. Now, we are not just a believer, kasi pag believer, naniwala ka lang. Pero pag sinabing witness, meron ka ng pananampalataya na nakikita na ikaw ay anak ng Diyos. Magkaiba po yun. Nagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus, nawa ay palaguin po natin ang ating pananampalataya until we bear fruits. Na huwag po tayong magmadali. Sometimes yung proseso ng Lord, it takes time. It takes years para makatanggap tayo ng sagot o ng fruits. Yan, tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat Panginoon sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Makikita mo yung kalagayan ng bawat isa. Alam mo yung dinadala namin, Panginoon. But Lord, we want to obey you. We want to follow you.
Gusto namin mamuhay kasama ka. But Lord, in times of trials, in times of troubles, nangihina kami. Kaya Lord, tulungan niyo kami makapasok sa panalangin. Yung true relationship, maranasan namin. Relationship kay Kristo, maranasan namin, Panginoon. Paspusin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu. Dalangin ko po, Panginoon, ang mga kapatiran na narito, anuman ang kanilang sitwasyon, makita namin ang plano mo, Panginoon. Ang buhay namin, ang purpose ng buhay namin, ay makita ng tao na si Jesus ay buhay sa buhay namin. Tulungan niyo kami, Panginoon, maging patotoo wherever we go. Makita ng tao, si Kristo ay buhay sa buhay namin. Kaya Lord, ano bang gawain ni Satanas para mamuhay na hindi nais sa'yo? Magsalita ng hindi nais sa salita ng Diyos, ay ako winawasak, pinapalayas sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, tulungan nyo na yung aming maliit na panampalataya someday, soon, Panginoon, ay magbunga. Tulungan niyo po kami na maging patotoo, Panginoon. Kaya Lord, gamitin mo ang buhay ng bawat isa sa amin. I-provide niyo, Panginoon, ang aming pangangailangan. Especially, bigyan niyo kami ng spiritual na kalakasan. At ang lahat ng bagay ay idaragdag mo sa amin. Kasama na doon ang mga physical na bagay, Panginoon. Kaya Lord, sinabi mo sa iyong salita, kapag imunaw ka namin, idaragdag mo ang lahat-lahat sa amin. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, na kahit sa anong sitwasyon, unahin ka po namin. Salamat sa iyong papuri. Pasalamat, Panginoon. Tinataas ka namin. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.